Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ihandog po natin ang misang ito bilang pasalamat sa Diyos, sa Kanyang pagkamahal, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pagkalikha sa atin, at sa mga marami pang biyayang ipinagkakalob niya sa atin, hindi man tayo karapat-dapat. Pagdasal natin sa puntong ito, ang mga kapatid natin sa ibang bayan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Mabuhay po kayo, kasama kayo, at ang misang ito ay talagang unang-unay para sa inyo. Kasama ng iba pa nating mga intensyon, dumulog tayo sa Panginoon, pero sa pasimula ay hilingin muna natin ang Kaniyang awa. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanan na ipinangangamba naming ihingi ng kapatawaran sa iyo, nang budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin na ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakias. Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipakikitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan, gayong kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang iyon. Ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan, ngunit hindi sila napaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon. Narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama.
upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ipalagay natin ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaniyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gampalain. Katrangkan ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang ibigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Yan sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Umanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba niyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihiling sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa kaibigang nagpumilit para mabigyan siya ng tinapay ng kanyang kaibigang nasa loob ng bahay. Usually, kapag pinagninilayan natin ito, napakadali para sa atin na is-associate ang ating sarili sa nanghihingi ng tinapay. Kaya nga, sa konteksto ng panalangin ay dinudugtong pa natin yung narinig natin, sinabi rin ng Panginoon sa Ebanghelyo na narinig natin. Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be opened to you. Kaya lang kung ganyan po ang magiging paglalarawan natin, naisip po kaya natin kung ano naman ang magiging epekto nito sa magiging paglalarawan natin sa Panginoon natin? Kasi kung i-associate natin ang ating sarili dun sa kaibigang na nanghihingi ng tinapay, sino ang maglalarawan sa Diyos kundi yung kaibigang hinihinga ng tinapay na nasa loob ng bahay? Kung ganito ang ating magiging paglalarawan, would this picture God as really good
sensitive to our needs, and truly generous. Tandaan po natin na yung kaibigan na hininga ng tinapay na nasa loob ng bahay, nagbigay dahil napilitan lang. And so he was moved, or he moved, not because of his friend's need, dire need, but because of his friend's persistence. Baka nga, kung pagagalawin lang natin ang ating imahinasyon ng ibinigay ng kaibigan na hinihinga ng tinapay, yung tinapay sa kaibigan niya nanghihingi ng tinapay ay sinabi nito, "O ayan, saksak mo sa paga mo. Tulog na ako, sinabi ko naman sa'yo, hindi na ako makapapangon eh. Nagpumilit ka pa. Huli mo na yan, sapagkat wala ka na rin kaibigan." Sabay slam, boom, ng pintuan. Ganun ba ang Diyos? Ganun ba ang Diyos na hindi kumikilos dahil tayo may matinding pangangailangan, kundi dahil siya'y ating nakapipilit lang, na hindi ito bukal sa kanyang kalooban, na kapag tapos ibigay sa atin ay baka tayo pa'y pagalitan? Ganun ba ang Diyos? You see, ang danger niyan. Imagine ourselves being represented in the parable of the gospel by the one who is persistent, positive, and then God being represented by the one who is quite inconsiderate, negative. Huwag naman ganon. Huwag naman nating itaas ang ating imahe sa ating gaganaping paglalarawan, gayong ibababa naman natin ang imahe ng Diyos sa ating gaganaping paglalarawan. Para lang yan yung mga taong kapag nagpapapicture kasama ng kanilang mga kaibigan, barkada, o kahit pa kapamilya, very particular sa itsura nila, hindi ng mga kasamahan nila. Kaya yung mga kasama niya sa picture, alam ng mga kasama niya na yung picture nila ay maganda. Alam nila nakakita nila kasi ugali natin kapag nagpa-picture tayo, check muna natin ay nakita nila maganda. Yung kuha nila sa phone mo. Nagtataka sila kung bakit hindi mo pinopost at hindi mo rin ma-forward sa kanila upang sila ang makapag-post. Kasi nga, pangit ka, hindi maganda ang kuha mo, kaya dinidelete mo. Ayaw pang aminin. Tataka sila at ginugulat mo din naman sila. Kapag, ang itsura nila dun sa ipopost mong picture, blurred yung itsura nila, maitim yung kuha nila, pangit yung posing nila, hindi maganda yung makeup nila, humulas na before the picture taking yung makeup nila, lalong-lalo na isa na lang yung kilay nila, tapos ipopost mo pa. Dahil lang maganda ka, wala kang pakialam sa itsura nila. Ano ka? Napaka-makasarili mo, napaka-selfish mo. Huwag ganun, Mars. Kung particular ka sa pag-post mo ng picture, sa itsura mo, magang particular ka rin naman sa itsura nila. Gusto mo ba'y maitanyag ka? Maitaas ka? Ang ganda-ganda mo. Yung kasama mo, tsaka. Huwag ganun, Mars. Sipin mo rin. Yung imahe nila. Kung ganun lang din pala, magpa-picture ka na lang ng solo. Hindi yung magsasama ka pa, picture tayo. Itsura mo lang palang. Pahalagahan mo. Parang ganun. Ang ginagawa natin dito sa Ebanghelyo ngayon, kapag ang gagawin natin lamang dito sa talinghaga ay paglalarawan lamang sa Diyos at sa atin, magiging maganda ang imahe natin kasi tayo ay ilalarawan nung kaibigan na persistent. Samantala ang Diyos ay mailalarawan ng kaibigan na quite inconsiderate. Besides, ang gamit po ng talinghaga ay hindi lang paglalarawan, hindi lamang ito paglalapat ng mga tauhan sa talinghaga sa Diyos at sa ating tunay na karanasan. Ang function din po ng talinghaga ay para maipakita minsan ang malaking kaibahan ng tauhan sa talinghaga at ng ating totoong karanasan, lalong-lalo na ang ating totoong karanasan sa Diyos. Halimbawa, sa Ebanghelyo po ngayon, hindi po natin ito dapat tingnan bilang paglalarawan sapagkat malalagay sa alanganin ang imahe ng Diyos sa pagganyan. Dapat natin itong tingnan bilang pagpapakita ng malaking kaibahan ng tauhan sa Ebanghelyo sa tunay nating karanasan, lalong-lalo na sa tunay nating karanasan sa Diyos. Na para bang sinasabi ng Ebanghelyo ay ganire, kung yung kaibigan na nagbigay ng tinapay na nasa loob ng bahay sa talinghaga ay nagbigay dahil napilitan lang, ang Diyos ay hindi ganyan sapagkat ang Diyos ay hindi napipilitan. At sino tayo para pilitin siya? Diba? Gaano man tayo kabuti, gaano man tayo kabanal, anong karapatan natin na pilitin ang Diyos? Tao lang tayo. Pinapakita rin na ito ang matinding kaibahan na kung yung kaibigan ay nagbibigay ng hindi bukal sa kanyang kalooban, hindi gano'n ang Diyos. Kapag nagbibigay ang Diyos bukal sa kanyang loob, out of His kagandahang loob. Natutuwa ang Diyos kapag
Binibiyaan niya tayo, pinagpapala niya tayo. Kaligayahan ng Diyos na pagpalain tayo. Yung buhay nga natin hindi naman natin hiningi, binigay niya. At natutuwa siya sapagkat tayo nalikha niya kasama ng sandaigdigan dahil natutuwa siya kapag sinishare niya ang blessing niya. At tayo pang pinakanakikinabang. Pinapakita rin ito ang kaibahan sapagkat tayo ay hindi lamang kaibigan ng Diyos. Tayo ay pamilya ng Diyos. In fact, tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya, mas lalong hindi tayo kakayaning tiisin at pabayaan ng Diyos. O hindi ba't sinasabi sa Ebanghelyo, kung kayong mga magulang, o partikular na kayong mga ama na makasalanan, may sumpong, may iba't ibang mga prioridad. Kung minsan ang mga ama ay may pagka-selfish, ay kailangan nasa barkada ako, kailangan may pang-inuman ko. Kung kayong mga makasalanang ama, sabi sa Ebanghelyo, ay ganyan sa inyong mga anak, na nais nyo mabigyan sila ng magandang buhay, matugunan ang kanilang mga pangailangan sapagkat kayo dapat ang nagpo-provide sa kanila ng mga yan. How much more your Father in heaven? Yun yung pinapakita rito para tumingkad ang kaibahan nung kaibigang napipilitan at hindi bukal sa kanyang kalooban ng pagtulong sa nangangailangan sa Ebanghelyong napakinggan. Matindi ang kaibahan niyan sa Diyos. Yun ang sinasabi sa atin ng talinghaga ngayon. Hindi paglalarawan, kundi pagpapakita ng matinding kaibahan. In fact, yung preceding verses, ito ay karugtong ng Ebanghelyo kahapon. Ano po ba ang Ebanghelyo kahapon? Hindi po ba yung panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon? Kung saan pinatawag sa atin ang Diyos bilang Ama natin. Na laging nandyan upang tugunan ang mga pangangailangan natin. Ama nating mabuti. Ama nating makapangyarihan. Ay bibigay yung pangangailangan natin kung minsan kahit hindi pa natin hilingin. At ang basic na patunay niyan ay yung mga biyayang araw-araw natin tinatanggap kahit natin hindi hinihiling sa Kanya. Nagkukusa siya. Ito ay bukal sa kalooban niya at natutuwa siya dahil ito'y napapakinabangan natin talaga. Ganun siya bilang Ama. Yes, kailangan pa rin nating manalangin. Kailangan pa rin nating humingi, kumatok at humanap. Pero hindi upang pilitin siya. Kasi bago pa man tayo humiling, alam na niya ang makabubuti sa atin. Kung bakit kailangan pa rin nating magdasal ay upang panatilihin ang ating relasyon sa Kanya. Experience will tell us na kapag ang tao ay lagi mong nakakausap, lumalalim ang relasyon mo sa taong ito. Ganun din dapat ang gawin nating pag-aalaga sa relasyon natin sa Diyos. Na sa frequent nating pagdarasal ay lumalim ang ating relasyon sa Kanya upang ang ating will ay ma-conform natin sa Kaniyang holy will. That is why sa ating Ebanghelyo, sa bandang hulihan, ano ang sinabi? And the Father in heaven will give the Holy Spirit to those who asked Him. Sapagkat ang Espiritu Santo will give us the wisdom and the understanding upang maunawaan natin na alam ng Diyos ang siyang pinakamakabubuti para sa atin. In that way, hindi na mangyayaring mas gumanda ang imahe natin sa imahe ng Panginoon natin sapagkat magiging maliwanag na sa atin na kung gusto natin na ma-solve ang problema natin, mas gusto ng Diyos natin. Kung mabuti tayo, ay mas mabuti sa atin ang Diyos natin. Kaya kung meron tayong gustong hilingin na gusto nating mapa sa atin, mas lalong gusto ng Panginoon para sa atin kung yan ay talagang makabubuti para sa atin. So, yan po sana mga kapatid, ang biyaya na makintal sa puso at isip natin batay sa mensahe ng Ebanghelyo at talinghagang narinig natin upang sa simula pa lang na magdarasal tayo ay maklaim na natin na sinasagot talaga ng Diyos ang panalangin natin na hindi mauuwi sa wala ang paglapit natin sa Ama natin. Kung kayo ngang mga ama na nandiyan hindi nyo maaaring pahindian ang inyong anak na lumalapit sa inyo para sa isang partikular na pangangailangan. Hindi lamang dahil sa alam niyang ito'y kaya niyong ibigay, kundi dahil alam niya na ito rin ay gusto niyong ibigay dahil siya ay inyong mahal. Diba? Hindi ka ba matouch sa anak mong lumalapit sa iyo dahil naniniwala siyang yung hinihiling niya ay kaya mong ibigay sa kanya? And more than that, naniniwala siya na ibibigay mo dahil siya ay mahal mo? Kung hindi mo man mapagbigyan ng anak mo sa saktong hinihiling niya, di ba't bumabawi at bumabawi ka sa ibang pagkakataon at sa ibang bagay o ibang paraan, di ba? Ang Diyos pa kaya? Ang Diyos pa kaya? Ito sana mga kapatid, ang biyaya na ating makita sapagkat ito ang ipinangako malinaw ng Panginoon natin sa Ebanghelyong narinig natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya ay maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sa pagtatamahal niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat mahal kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Higit natin ang ating mga mata. Panginoon, muli akong dumutulog sa iyo. Tulungan mo po ako in order for me to discern kung ano ang kalooban mo sa buhay ko. Partikular na sa mga matagal ko nang ipinagdarasal sa iyo, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makita yung sagot mo sa paraan na iniisip at ina-expect ko. I-guide mo ko, Panginoon, kung ano yung talagang kalooban mo. Pero tulungan mo rin po ako na matanggap ito sa paraang makita ko po sa kahit konti lang, kahit sa mga konting palatandaan lang, na ito ay para sa kabutihan ko at sa mga mahal ko. Tulungan mo akong maramdaman, Panginoon, ang presensya. Lalo na sa mga panahon na ako'y nag-iisa. Lalo na sa mga panahon na ako'y nahihina. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pinangangasahan. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyari sa higit pa sa inaasahan mo, ibigay mo lang sa Panginoon ang buhay mo. Magtiwala ka, huwag mo mapagod at huwag kang ma-disappoint sa pag-isimba, sa pagdarasal, kahit na parang wala pang nangyayari sa paraan na gusto mo. Tandaan mo, mayroong mas maganda at mas mahalaga kalooban ng Diyos para sa iyo. Mas may nakikita siya na hindi natin nakikita. Mas may nararamdaman siya na hindi natin nararamdaman. Siya ang mas nakakaalam. Paniwalaan mo yan kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Mag-aalay po. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama pong Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinungkod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, kumuha ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hugbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu gawin mong banal. Ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya hinialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig. Ay San ni Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhan ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulong sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, lalo na sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Experience kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagkasalo namin sa pagkain inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming tinanggap sa banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan niya, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luwa'y pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtulong sa aming parokya. Partikular, pasalamat po sa mga kapatid natin, kababayan sa ibang bayan, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya at isinasama ang ating simbahan na para sa inyong mga tinutulungan. Para po sa inyo ang laso na pulang ito para sa mga sakripisyo. Mabuhay po kayo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears seep in our minds and hearts as once they fell at the sun.